So hello guys, mega love shoutout po sa inyong lahat no, at your service Mr. Wow Live TV. Pero bago tayo magsimula guys, suportahan po natin ang buong Team Kalingap kasi medyo masilan tong ating i-react ngayon. Pero daanin natin sa pagtimbang-timbangin natin or something like intindihin natin to. Sa madaling salita, i-react natin ngayon yung live ni Boss Red Zane about dito sa kasi for me talaga, hindi na dapat nilabas to. Para saan pa, for what, diba? Kasi alam ko, hindi naman sila magkalaban na. Pero malaking katanungan lang sa ating kaisipan kung bakit humantong pa sa ganito. Maraming nagulat, maraming nabigla ng mga Zinions, lalong-lalo sa mga Kalingap fans. So, pero bago tayo magsimula guys, suportahan po natin buong Team Kalingap sa pamumuno ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rap, Athena Vlogs, at suportahan po natin ang mga Kalingap Reactors and Kalingap Charity Vloggers. And maraming salamat sa mga nakapag-support, nakapag-subscribe kay Wow Live TV. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-like and share. Ang punto ko lang naman dito sa mga ganyang usapin Red Zane na hindi kita hindi kita inaaway or kumbaga may nakita na kung mali dito eh. In the very first place, pwedeng sabihin ng ibang tao, pwedeng sabihin ng ibang mga fans na wala kang karapatan na ilabas yan kasi in the very first place hindi ka kamag-anak. Tama yan. Tsaka para saan pa na nakapagsalita, nabanggit mo sa live po na to na about kahit hindi mo kung talaga matapang ka, dapat nag-name drop ka or nag-dap-name ka. Kasi pagdating sa mga kasuhan kasi ganun din yon. Kahit hindi ka magbanggit ng pangalan pero yung description kasi kung akma naman doon sa taong pinaringgan mo, makakasuhan at makakasuhan ka pa rin. Mukhang ikaw yung maiipit nito Red Zane. Kasi sa mga ganitong usapin kasi hindi na dapat idaan sa live to. Dapat idaan sa pribadong usapan. Andiyan naman si Kalingap Rap, si Kuya Val Santos Matubang at Ate Edna. Pero why? What is the sense? At ano bang mayroon? Bakit idaan pa sa live? Bakit nang gaganito? Kung to, hindi ko sinabing hindi totoo yung mga sinasabi mo or totoo, pero ang sisti kasi dito, ang dating iisipin ng ibang mga fans na magkakaroon talaga ng gulo to. Sa totoo lang, pag ito matuloy-tuloy. Pero bago tayo magsalita guys, pakinggan muna natin tong yung sa live ni Red Zane. Pakinggan ko yung live mo Red Zane na saan ba yun? Red Zane. Salamat sa mga nag-like and share guys. Maraming salamat po sa inyo. Ito. Salamat sa TechCash. Humiram ako ng 20,000 pesos pambili ng gamot ni Mama. Kasi kumbaga mapaisip din ako kasi ngayon ka lang nagsalita ng ganyan simula nung ina-announce ng Karaba or ng Kalingap Radyo Balitaan na suspend kayo for 15 days. Kasi alam niyo naman siguro ang dahilan kung bakit nasuspindi kayo, na alam niyo ipinagbawal na nga na wag nang i-tackle or wag nang i-content ang EDC or si Vianci at si Ido, pero andun pa rin, araw-araw pa rin kayo. So mayroong basihan talaga, may sapat na rason kung bakit kayo nasuspindi ng Karaba. So kung ganito, kung ang dating nito kung tuloy-tuloy pa rin ang pagla-live niyo about dito sa ipinagbabawal ng hindi na nga pwede, pero pag magtuloy-tuloy pa rin kayo, so another 15 days na naman siguro ang mangyayari. So ang dating dito mukhang wait lang, pakinggan natin. Ewan ko lang. Pero ito, bibigyan ko kayo ng idea. Bibigyan ko kayo ng idea kung bakit umayaw or ayaw na magpa-vlog sa love team ni Vianci. So, bibigyan kayo ng idea. Kasi ang alam ng karamihan, siguro andun yung silos or kasi ang alam nila kung alam ng mga fans kung bakit ang ganito, unang-una, ang dami itong bashers, hindi nakayanan yung bashers ni Vianci, ng family, tapos mayroong mga heresy na nang dahil doon sa silos or may third party, something like that. So, mayroon pa palang mabibigat na dahilan, Red Zane. Kung totoo man itong sinasabi mo, gaya ng sinabi ko kanina, dapat hindi na dinaan sa live. Dapat privado na lang talaga. Totoo yan.
Oh, sigurado kapag tinanggal kayo ni Doc, isunod na naman nila si Guapa, sabihin na naman nila na wakwak na sila. Wow. Kami nga, sabi ko nga sa inyo, yung laban namin na ito ay alam namin na sa kangkungan kami pupulutin. Pero nasa Nasa kangkungan pala pulutin eh. tama kami ay. Hindi, kasi pag sinabing sa kangkungan pupulutin, ibig sabihin, hindi tama yung ginagawa nyo. Yun yun, kung intindihin natin yung words na kangkungan na sa kangkungan kami pupulutin, so ibig sabihin, may hindi tama yung ginagawa nyo. Yun yun, kasi kung tama yung mga pinagsasabi nyo, kung tama yung ginagawa nyo, hindi kayo sa kangkungan pupulutin. Diba, nasa tama kami. Kumbaga parang mas lalo pa nila kaming trigger kung bakit namin Trigger, pero ang alam kasi rin say ng ang alam kasi ng karamihan kaya nasuspended kayo. Alam niyo yung rason, di ba? Alam niyo yung dahilan at may sapat na dahilan kung bakit nasuspende kayo. So ang dating kasi dito, kung hindi nyo nagustuhan yung desisyon ng Karaba, alam naman ng lahat kung bakit nasuspindi kayo. Sa madaling salita, parang pwede kong sabihin dito na kinakalaban nyo na ang Kalingap. Parang ganon. Diba? mas lalo pa nila kaming trigger sa ginagawa nilang panggigipit sa amin. Pero ano problema yun? Sabi nga nito, yung 15 days, hindi naman yun eh. Oh, 15 days na madali lang yan. Excited to know the truth. May excite talaga kayo. May excite kayo kung bakit. Pero mag-like muna kayo, guys. Oo. Kasi ito talaga ay lalot ngayong narinig or na ni Biancy siguro yung nangyari sa amin. Siguro hindi na rin siya magpipigil eh. Kasi kilala ko naman siya. Ngayon hindi na siya magpipigil. Dati kasi ayaw niya pang magsalita, diba? O ayaw niya pang sabihin. Pero ngayon siguro sa nangyayaring panggigipit sa mga tumutulong or nagtatanggol sa kanya, siguro time na ito para maging Panggigipit, words panggigipit. For me, mas siguro i-irikta na natin to kung ano yung sinabing panggigipit panggigipit ba ng Karaba or dito. Kasi for me, hindi panggigipit yun kasi alam kong mayroon kayong, sabihin natin mayroon kayong nalabag na sabihin natin mayroon kayong nailabag na hindi dapat pero ginagawa nyo pa rin. So for me, hindi yung panggigipit. At alam ko namang alam nyo na nagkamali kayo kaya nagawa din nyo ng Karaba. For me, hindi yung panggigipit yun. laban na talaga ang tama, diba? Kasi nagpipigil pa siya eh. Diba? Yung pamilya, inaano pa yung utang na loob kasi. Utang na loob. Dahil siyempre natulungan naman. Diba? Natulungan. Ano tong utang na loob to? Sino pang pinaringgan mo ito, Ridsin? Yung ibang or Kalingap? Parang gano'n. So, hanggang saan baga? Pagbabayaran yung utang na loob, di ba? Hanggang kailan? Yun ang tanong doon. Okay na lang ba na kahit mabash or maging masama ang tingin sa kanila, okay lang? Di ba? Oh, mas maganda nga yun kung Nasa mid ka pa. di ba? Support you and Doc Love go until the way, Ate Evelyn. Kawawa talaga sila lalo sa pag-comment sa page ng mga marami mga sila din talaga nagpapa-trigger doon. 'Di ba? Guys, ito sabi ko sa inyo, yung isang babae pag ganung umayaw na sa isang lalaki, siguro may mga mabigat na dahilan yan, 'di ba? Ang alam namin Ritzy, kaya nawala yung HC. Ang pinagbasihan dito ng mga viewers, pinagbasihan ng mga reactors, hindi kayo kasali kasi andyan kayo. Yung rason kung bakit nawala yung IDC, kung ano yung rason na sinasabi ni Viancy kung bakit ayaw niya muna mag-love team, di ba? Yun yun. Alam na yun. It's all about bashers, na ganito, ganyan. Pero dito kasi sa live mo na sinabi mo may malalim na dahilan, something like na kung sakaling totoo to, uulitin ko ulit, kailangan pa bang idaan sa live? Hindi pa pwedeng daanin lang sa privado.
selos, wala na yun. Uli? Diba? Guys, ito, sabi ko sa inyo, yung isang babae ba, pag ganong umayaw na sa isang lalaki, siguro may mga mabigat na dahilan yun. Diba? Yung selos-selos, wala na yun. Hindi silos. Ano kaya ito? Wow! Nakapag-loan ako ng 50,000 pesos! Mahirap. Ha? Saan ka nakapag-loan? Sakdene! No? Yung selos-selos pa basihan pa. Oo. Utang na loob, ang kapalit ay dangal. Sobra na sila. Utang na loob, ang kapalit ay dangal. Mahirap to. Mabigat to, ha? Kasi pag sinabing dangal, alam na natin yan. KO! Utang na loob, ang kapalit ay dangal. So sige, ituloy natin para mag-gets natin, guys. Ni Warrior Mama. Diba? Ang daming namatay sa hype sa utang na loob na pambihira. Tama. Sabihin nyo na, wala nang takipan. Yan ang lumalabas na masama. Marites Padilla. Sabihin nyo na, wala nang takipan, kayo ang lumalabas na masama. Kami nga ang lumalabas na masama. Pati ang pamilya, sila pa yung lumalabas na masama. Kasi parang no? Mas lalong... Well, sabihin natin kayo yung lumalabas na masama. Ang ano rin kasi dito, ang mali din kasi dito, kung dapat sinunod nyo na lang siguro yung pakiusap ni Kalingap Prab or panawagan ni Kalingap Prab na wag na pag-usapan o wag na itakil yung dalawa or about sa mga issue na gitong kumbaga kung bakit nawalang EDSI kasi may closure naman di ba yung EDSI? Yung sa panghuli sa part 98. Ayos na sana eh. Nanawagan na niya si Kalingap Prab na wag na itapik si Viancy na ganito ganyan pero hindi kasi kayo sumunod. Yun yun. Araw-araw, yun pa rin yung tinatakil nyo. Something like na binabaliwala nyo kung ano yung panawagan ni Kalingap Prab. Yun yan. Mas lalo pa kaming napapahamak. Parang kinakalaban na ang Kalingap yan sa utang na loob. Correct. Ganyan ginawa nila kay Erica dati. Ano nangyari? Ano na? Ayun, guys, hindi naman sa pag yung kay doon tayo sa hindi kasama yung sila Kuya Bal si Kalingap Prab. Kumbaga ang Hindi pala dito kasama nga. Hindi pala ang ibig sabihin dito ang pino-point out niya dito hindi pala Kalingap. kasi ng pamilya yung naitulong ni Boy doon sa girl. Kasi Yun yun. Yun pala si Boy pala. Hindi niya mabanggit ang pangalan pero alam na natin. Alam niyo kung sino yung tinutukoy ni Ritzing. Na kung sino yung boy na yun. Nang dahil sa love team, ganito, nagkaroon ng sponsors, bla bla bla, sumikat, nagkaroon ng di ba? So yun yun. Ito pala yung tinutumbok niya. yan, love team yan eh. Di ba? Mas malaki nga lang yung napupunta kay Boy kaysa kay girl. Ganon. Pero yun na nga. Nang dahil kay Boy, about sa love team, maraming nagkapira, nagka-sponsors. Alam ko naman pati kayo nagkaroon din. Di ba? Nang dahil sa love team na EDSI, kumita din kayo. Yan yun. So, medyo di ba? Dapat iniisip nyo na, nang dahil sa EDSI, kahit paano kumita kami, nagkaroon ng sponsors, something like that. Pero, bakit ngayon? Anong klaseng pasabog to? Anong nangyari? Diba? Kasi lahat ng beneficiary natutulungan. No, pero kung ganitong alam naman ng karaba na yung katotohanan, bakit hindi nila ilabas? Anong katotohanan hindi ilabas ng karaba? Di ba? Kasi hindi naman pwedeng lahat ng bagay ay idaan na lang sa pagla-live, idaan na lang sa pag-upload, sa pagkukontent. Pag mga ganyang medyong masisilang usapin na, medyo mabigat na, may isip na tayo eh. Alam natin kung saan natin dapat idaan yan. Hindi na dapat i-live yan, hindi na dapat i-content yan. Kasi alam natin kung ano yung magiging kahinatnan. Lalo na pag masisilang issue. Ano bang gawa dapat dinaan na lang sa private na usapan. Yun na lang.
Di ba? Bakit kailangan pang idaan sa live? For what? Para saan pa? Na alam niyo naman yung dahilan kung bakit nasuspend kayo ng Karaba, di ba? Alam niyo yan. Ilang Hindi yung panggigipit. Ginawa lang yun kung ano yung tama ng Karaba. Yun lang. kilos may mas malalim na dahilan kung bakit umayaw si... Oo nga. Ate Grace, totoo yan. May mas malalim na dahilan kayo umayaw si girl. Sige nga. Oo. Actually, aaminin ko na sa inyo guys. Nagpaalam na rin, alam naman ito ni Kalinga Prab. Nagpaalam na si Biancy na... Pero parang ano kasi ito confidential. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng idea. Ritzin. Boss Ritzin, shoutout sa'yo. Ikaw na, sa'yo na mismo galing confidential. Bakit kailangan mo pang iladlad dyan sa live mo? Diba? Kung talagang masilang issue to, kung totoo yan, kung totoong issue na talagang ano yan, bakit idinaan mo pa sa live? Yun lang ang tanong. Oo. Kaya nga nababanggit yung abogado dito na kasi nasa legal na yung nasa legal na. Nasa legal na pala, bakit kailangan pang pagitin sa live, Boss Ritzin? Kung masilang issue yan, bakit kailangan pang nasa legal na pala eh. Nasa legal na pala, dapat hindi mo na binanggit niya na Boss Ritzin. Diba? Nasa legal na yung proseso. So kami kasi ayoko namang mapahamak yung sarili ko para sabihin sa inyo. Hindi, nang dahil sa ginawa mo, Boss Ritzin, malamang mapapahamak ka dyan. Sa totoo lang. Ikaw lang din siguro mismo ang makapagpahamak sa sarili mo, Boss Ritzin. Oo, matalino din naman ako kahit papaano. Sa ginawa mo, Boss Ritzin, simplang ka dyan, sa totoo lang. Diba? Nambubuli yung taong nakakapagtaka, biglang umayaw si Biancy sa love team nila. Di ba? Malalim. Like ano Sige, ipagpalagay na natin na mayroong malalim na dahilan kaya umayaw si Biancy sa isang love team. Need ba talaga ibulgar? Need ba talaga idaan sa live? Need ba talaga ipagsigawan na mayroon pa talagang malalim na dahilan kung bakit umayaw si Biancy, kung bakit nawala ang Itzilam team? Kasi ang alam ng karamihan kung bakit nawala ang Itzilam team, alam ng lahat eh. It's all about bashers, may mga hearsay na mga gato ganyan, may third party or selos, something like that. Kaya nawala, di ba? Ganon. Pero kung mayroon palang malalim na dahilan, na mayroon pang mas mabigat na dahilan, na alam kong, sabi mo nga, mayroon ng abogado, so bakit kailangan mo pang iladlad sa live mo? Di ba? Ano bang silbi? Andyan si Kuya Val, andyan si Kalinga Prab. Dapat doon ka na dumiritso. Kung sakaling totoo yung sinasabi mo, bakit kailangan pang sabihin sa live? Bakit kailangan pang ipangalandakan sa live? Dapat hinahinay lang din sana. Kasi mali na. Dito pa lang sa intro mo, pag sabi mo, dyan pa lang mali ka na. Kung selos lang, hindi naman ganun kaano. Kung basher lang, hindi naman ganun kaano. Yun ang alam ng mga fans ng mga Idsinians. Nang dahil sa bashers, basta yung iba may marinig na about silos pa, may third party pa, something like that. Kung mayroon palang mas matinding dahilan, mas may malalim na dahilan, mabigat na dahilan, ang pinakaunang tanong dito, bakit kailangan mo pang ibunyag, kailangan mo ibulgar sa live mo? Na nagbanggit ka ng abogado, nasa legal process na nasa legal process na pala, bakit kailangan mo pang di ba? Ikaw ba naman, Boss Ritzin, hindi ko galit sa iyo. Shoutout sa Boss Ritzin. Nireact ko lang tong live mo. tingin ka doon sa pinakaliblib na lugar? Ha? Liblib na lugar? Ano ulit? Anong pinakamalalim? Kung selos lang, hindi naman ganun kaano. Kung basher lang, hindi naman ganun kaano. Ikaw ba naman, dalhin ka doon sa pinakaliblib na lugar? Ba? Kailan ba ito nangyari? Kailan? Diba? Dadalhin ka sa pinakaliblib na lugar?
Dito pa lang, Ritzel, maling-mali ka na. Dapat hindi mo yung sinabi sa live. Marami ka mga kalaban dito sa totoo lang. Promise. Oo. Kahit wala kang binanggit na pangalan, pero alam na ng mga viewers mo, ng mga manonood kung sino yung tinutumbok mo dito. Yan. O maglalabas nga lang si Pading ngayon, sasabihin ko. Oh, saka mabait pa yung pamilya. Oh, kasi kung that time na nangyari yon. Tsaka ano ba? Yung unang pagtatangka ay 7. Pagtatangka, mabigat yun. Mayroon palang mga pangyayaring ganyan. Lang si Biancy. Ano? Oh. Saka mabait pa yung pamilya. Oh, kasi kung that time na nangyari yon. Tsaka ano ba? Yung unang pagtatangka ay 17 pa lang si Biancy. Nako. O sige, ipagpalagay natin, sakyan natin yung sinasabi mo. Ang tanong dito, bakit ngayon mo lang nilabas na ngayon nasuspindi ka ng Karaba, nasuspindi ka ni Dr. Love? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Kung 17 pa lang nung si Vince nagito ganyan, na alam ng karabihan na welcome yung lalaki doon sa bahay ng lalaki. Welcome. At saka, sabi nga ng mga Edsenians, butong-buto yung mama at papa sa isang kalingap ido. So, medyo nagmikos-mikos na dito. Magmikos-mikos talaga ang mga utak ngayon ng mga Edsenians or ng mga kalingap fans. May ganyan palang pangyayari. Bakit ngayon mo lang binunyag? Bakit ngayon mo lang nilabas? Kung totoo yung sinasabi mo, dapat noon pa, ginawa mo, unang-una, hindi mo rin dinaan sa live. Kung talaga may concern ka dito sa kalingap at saka kay boy at saka kay girl, but hindi mo na lang, or kung sino pa yung nakakalam, but hindi nyo na lang nirikta, sinumbong, nireport kay Kalingap Rap at saka kay Kuya Val Santos Matubang na mayroon palang pagtatangka, na mayroon pang word sa liblib na lugar. Ang pinakamalaking tanong dito, bakit ngayon ka lang nagsalita kung kailan ka nasuspindi ng Karaba? Na alam ko na doon sa kainitan ng love team na yon, isa ka din sa kumita. Isa ka din sa nagkaroon ng sponsors. So bakit may mga balitang ganito na? Ulitin ko, hindi kita inaaway dito. Nire-react ko lang tong mo. Oh. Pasok pa yon sa pinaka mabigat na kasalanan. O dapat noon, pag ginawa niyo ng aksyon, sinabi niyo na kay Kalingap Rap at saka sa ama ng Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang. Bakit kayo kayo nagsalita ng ganyan? At ang pangit pa dito, kasi dinaan mo sa live. Andyan naman si Kalingap Rap, andyan si Kuya Val, si Ate Edna. So, bakit idaan pa sa live? Ano bang galit nyo sa lalaki? Parang abot langit yung galit nyo sa lalaki. Kasi ang alam ng karamihan, selos, bashers, kaya nawala yung idsi, bla bla bla, etc. Pero mayroon palang mas matindi. May ganito palang pangyayari. Noon, nasabi mo, yung girl 17 pa lang, yung unang pagtatangkat nila, dinala sa liblib na lugar. Bakit ngayon mo lang Bakit ngayon ka lang nagsalita? Anong mayroon? No, pasok pa yan. Oh. Yung pangalawa. Oo. Oh. May pulis na nakakita. Kaya lahat yun Hindi ko lang kung ano. Parang ang laki ng galit mo sa lalaki, Boss Ritzing. Ganyan. Parang ang laki ng galit mo. Aminin mo hindi, pero parang ang laki ng galit mo. Kasi masilang issue to, Boss Ritzing. Dapat hindi mo to dinaan sa live. Ito yung mga bagay-bagay na hindi dapat idaan sa live or isa publiko. Kasi yung mga ganitong usapin, napakamasilan nito. Very confidential nga. Sabi mo, dapat dinaan mo lang sa private na usapan. Yun na lang. Kung sino yung pwedeng usapin. Bakit kailangan pang idaan sa live? Kahit
kahit wala kang babanggitin ng pangalan, pero alam na ng karamihan kung sino yung tinutumbok mo dito. May record yun guys, hindi ito gawa-gawa lang. May record ito sa pulis, sa barangay. Kasi ang nagtawag ng pulis yung barangay mismo. Oh. May ganon. Nauubo ako sa'yo. Sorry. Totoo yan. Oh, kahit tanungin mo siya, pulis tsaka barangay ang pumunta doon. Eh kung hindi nga lang tumatanaw ng utang na loob yung pamilya, sa oras na yun, di kalaboso na siya. Nang dahil lang sa utang na loob, kaya ganon, hindi nang sumbong yung Kung totoo mo yung sinasabi mo, hindi ko sinabing hindi totoo yung sinasabi mo, Boss Red Singh, shoutout sa'yo. Hindi ko sinasabing hindi totoo or totoo yung sinasabi mo. Bakit noon hindi nyo ginawa ng aksyon? At bakit ngayon lang? Mga ganyang usapin kasi, Boss Red Singh, uulitin ko, hindi dapat isa publiko yan. Hindi dapat idaan sa live yan. Dapat dinaan sa pribadong usapan yan. Malapit na naman kayo dyan kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab. Bakit kailangan pang idaan sa live? Diba? Masilan to, baka dito sa mga sinasabi mo, Boss Red Singh, kung pwede kang masampahan ng kaso dito, sa totoo lang. Oh. Tsaka, huwag nyo kaming huwag nyo kaming idaan sa mga ganyan, guys. Di ba? Nananahimik kami, wala kami ginagawang masama dito. Ay, about sa mga nahimik, hindi naman kayo nahimik ni Hindi kami ang nag-umpisa ng gulong ito. Tandaan nyo yan. No, hindi kami ang nag-umpisa ng gulong ito. Well, ipagpalagay natin na hindi kayo ang nag-umpisa ng gulo. Pero dito sa binulgar mo, dito sa sinabi mo, masyadong masilan to, Boss Red Singh. Mukhang mayroon kang pag-alagyan ito, sa totoo lang. Yun lang yung sa akin. May ganito ng part to. May mga bagay-bagay kasi, Boss Red Singh, na hindi dapat lahat idaan sa pagla-live, sa pagko-content, ganon. Kasi medyo masilan yung sinasabi mo. Sa liblib na lugar, nagito ganyan, ano pa daw, kasi 17 years pa lang daw, nagito ganyan. So, dapat noon pa, ginawan nyo ng action kung totoo yung mga sinasabi nyo. Andiyan naman si Kalinga Prab, andiyan si Kuya Val, ulitin ko. Kung sabihin mo nang dahil lang sa utang na loob, kaya nanahimik yung family, medyo malaking question yun sa akin. So, yun. Siguro dito sa live mo na yan, magkaroon ka ng maraming maraming uusisa talaga dyan. Yung pala, nasa legal process na may abogado na, so bakit need mo pa i-vulgar sa live mo? Na may ganito, ganyan, bla bla bla, etc. Maling-mali yung move mo, Boss Red Singh. Shout out sa Boss Red Singh na hindi kita binabash dito. Hindi masyadong masilan to. So kailangan ingat talaga sa mga sasabihin. So yun. Pwede kang masampahan ng kaso dito, Boss Red Singh. Kahit sabihin mo wala kang binanggit ang pangalan, pero yung description kasi pag tumugma doon sa taong pinaringgan mo, sapol ka. So yun. Ulitin ko lang, mga ganyang usapin dapat dinaan yan sa private, hindi sa live, hindi sa upload, ganito ganyan. O yun tuloy, nalaman ng lahat na may ganitong ganyan palang pangyayari, na yung girl 17 pa. So wala na, mawiwintang na ang lahat. At maraming magkukontent talaga nito. Maraming magtatanong sa'yo. Siguro may mga magtanong sa'yo, bakit mo lang ngayon yan nilahad? Bakit ngayon mo lang nilabas? Nung sinuspindi ka ng karaba. So hanggang dito na lang, guys. Hindi ko napapahin to, guys, no? Biglang love, shoutout po sa inyong lahat po. Your service, Mr. Wow Live TV. Shoutout po sa lahat ng mga kalingap dyan. Happy Easter Sunday po sa inyo. Salamat sa mga nag-like and share. Thank you po. Shoutout, Boss Red Singh.